May dinayo nga pala kaming MIUI 125 na parang napaglipasan na ng panahon at pagkakataon na magawa nga ito. At marami na nga rin daw guys sumubok na paanda rin to, pero wala daw talagang makaayos at makagawa ng motor nila. At ang laging araw suspecha ng mga pumupunta rito para gawin to, may issue daw sa kuryente niya at karburador. Kaya yun at yun lang daw yung ginagawa dito. At binabaklas pero wala pa rin daw nangyayari na hindi pa nga rin daw mapaandar. Pero pinabili na rin daw sila ng bagong karburador at bagong spark plug ng unang tumingin dito. At ganun pa rin daw na paulit-ulit lang sa proseso ng paggagawa dyan. At nung nanawa na nga daw siya guys na ipagawa to, binagak niya na lang daw ng kulang kalahating taon. At nung napanood niya raw guys yung mga video namin, hindi na siya nagdalawang isip na tawagan kami para sa amin na to ipagawa. At para makatulong kami sa kanya guys, pinuntahan namin to kaagad. Dahil hindi rin kasi biro yung nalaman namin na gastos niya dito. At sa aming pagka-troubleshoot naman guys, sa pagsipa pa lang nalaman na namin kaagad kung ano yung main issue nito. Na lost compression na nga yung motor niya. At chinik na nga rin pala namin guys yung kuryente niya. At sapat pa naman sa amin guys para umandar itong motor niya. Kaya hindi namin paghihinalaan yung kuryente nito at direct to the point na kami kaagad sa issue niyan para hindi na rin mag-alala yung may-ari nito sa mga sira niyan. At ang sabi nga lang namin guys sa may-ari niyan, singaw lang yung barbula nito. At sayang nga lang guys na dapat hindi bumili yung may-ari nito ng bagong karburador. Dahil alam naman natin guys na medyo may kamahalan din yung mga diaphragm type na mga motor. At dito nga guys mabubuksan na namin yung cylinder head nito at maipapakita na rin namin sa inyo yung pinaka main issue nito kung bakit ayaw mandar. Na may singaw nga yung intake valve nito. Kaya nagulat nga rin guys yung may-ari niyan na tumama din yung sinabi namin sa kanya. At chinik na nga rin pala namin guys yung block niya kung meron nga rin bang issue at all goods pa naman. At susurbulin pa nga namin guys yung pang ilalim nito kaya bubunutin pa namin yung block nito. At kitang kita nyo naman guys sa liner ng block niya na all goods pa talaga. At pati na nga rin tong piston wala nga rin kasign-sign ng gas-gas. Kaya goods na goods pa yung mga parts niya. Kaya maisusunod na rin namin i-check yung connecting rod nito. At buti naman guys all goods pa. At naniwala na rin kami guys sa may-ari na hindi niya pinapabayaan sa maintenance to. Kaya di bago namin tutuloy ang i-assemble, lilinisan muna namin to at pagbubutihan talaga namin yung paglilinis para matanggal yung mga kapal na carbon deposit na nasa cylinder head. After ilang oras nga guys, tapos na rin namin tong linisan at tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan. Talagang ginawa namin guys yung best namin para pumuti at bumalik sa dating kulay yung mga parts nito. Kaya dito isasalpak na namin yung block nito at i-assemble yung cylinder head nyan. At wag nyo nga pala guys kakalimutan yung mga tinuturo namin sa inyo sa pagkakabit ng block at pag-assemble ng head na dapat bago nyo isalpak yung valve seal nito, nilalagyan nyo muna ng oil. At ganun din guys yung dalawang valve nito. Nalalagyan nyo muna ng oil yung dulo nito para iwas gas-gas at sira sa original valve seal nyan. At sa mga ganitong valve spring guys, kinakamay lang namin yan. Dahil basic lang naman sa amin guys yung mga ganitong open. At sa mga beginner naman guys sa pagkakabit nito, mas magandang gamitan nyo muna ng proper tools para hindi na rin kayo mahirapan. At sa may pagkakabit nga pala guys ng rocker arm, nilalagyan din namin ng oil yung pin yan para may lubrication na rin at iwas friction. Saka namin sunod ilalagay yung chain guide at head gasket. At take note nga pala guys, bago nyo tuluyang isalpak ng cylinder head nito, kailangan pinupunasan nyo muna ng malinis na basahan bago nyo higpitan ng 22 Nm. At sinusure nga pala namin na naka-timing yan bago namin to higpitan at i-tune up. Saka namin sunod ilalagay yung cylinder head cover at hihigpitan ng sakto lang. At bago nyo nga pala ilagay yung tensioner, siguraduhin nyo munang nakalock pa atras yan bago nyo isalpak at saka nyo i-reset. At saka namin kukumpletuhin yung mga engine cover nyan bago namin linisan yung carburetor nito. Dahil kahit bago yan guys, need talagang linisan to sa tagal na rin na-stock. At talagang pinagbubuti namin dyan guys para walang maging problema bago namin isalpak itong carburetor niya. At siguraduhin nyo rin nakalapat yan guys. At i-check nyo na rin guys yung clamp nito na siguraduhin yung humihigpit yan. Saka namin ikakabit yung pipe nito. At bago namin tuluyang paandarin to, napagkasunduan namin na i-previous na rin naka-arwash yan itong motor niya. Dahil kung siya rin kasi guys yung maglilinis nito, hindi niya rin malilinis yung kaloob-looban yan. Dahil baka isipin niya na pagka nabasa yung mga wiring nito, baka hindi na umandar yan. Dahil kasi sa amin guys, ultimo ECU niyan binabasa talaga namin. At hindi pa nga kami guys na siyan, ultimo makina sinabon na rin namin para una kaming masatisfied sa paggagawa namin dito. Dahil ang gusto lang kasi namin guys kami yung unang matutuwa sa mga ginagawaan namin na umokay talaga yung mga motor nyo. At dito nga guys, tapos na rin namin tong car wash na tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan. Talagang nagmukhang bago natin, hindi mo iisipin na bagak to. Kaya dito ipaanda rin na natin to para marinig nyo na rin kung gaano pa katahimik yung makina nya. So yan na nga guys, narinig nyo naman na umandar na talaga itong motor niya. At hindi nga rin namin inaakala na tahimik pa pala itong makina niya. At nung narinig nga rin guys ng may-ari nito na umandar na itong motor niya, natuwa talaga siya guys dahil meron na raw siya magiging service sa trabaho niya. Dahil simula nung hindi na raw to umandar nahirapan na rin siya mag-commute at i-budget yung mga sinasweldo niya. Kaya masaya na rin kami guys na nakatulong kami na siguradong hindi na siya malilate sa trabaho niya. At ang nagastos nga lang pala niya dyan guys nasa 850 lang kasama pa labor. So yan nga lang pala guys, at kung gusto niyo pa madagdagan yung mga ganitong klaseng video at para makatulong
makatulong na rin kayo sa mga tinutulungan namin, pa-like and share and pa-follow naman. Maraming salamat sa panonood.